Hello mga ka-Arc Life. Ang ating ngayong pasyente ay na-crush ng kanyang sniper. Laking pinsala sa kanyang balakang, yung bullsakit at saka iliac wrist. Yun ang gikuha natin ngayon, no? Yung gi-align kasi pag nagsulpukan yung iliac wrist at saka yung hips. Kaya gi-move natin ang sa taas para sa upward siya papunta sa liig. Kaya hinap na natin ngayon kung anong mangyari sa kanya, may kinalaman sa kanyang buto. Nabasa natin na nagsulpukan yung balakang, kaya tingnan mo, gipahila ko sa kanya yung sa kanyang kapatid ang kanyang balakang, ang paa para ang kanyang balakang mamaneuver ko para sa sa kanyang buto mag-align. Kaya maliban sa deep tissue massage o hilot sa atin ginagawa, structural integration talaga to. Ibalik ang nakaraan na mga buto niya na sa hindi pa napilay, hindi pa siya na-dislocated, kaya hinahanap natin ngayon. Ang aking kamay, nag-scan yan sa bawat buto, bawat ugat, kay malalaman natin basta hilot na tunay na hilot, marunong siya magsalat sa mga ugat, buto, anong connection diyan sa katawan ng tao. So iba ngayon ang modern hilot mga Arc Life kasi maraming mga landmark o kaya palatandaan sa buto nga gikuha natin. At saka nakatulong sa akin yung pag-aral ko ng 3 taon na pag-aaral sa acupuncture point kasi ang daming mga landmark. Ang ginawa ko dito, ang acupuncture point, ginagawa ko na sa hilot. So, yung mga may sakit na mga nerve o mga ugat na tigas, yun pala ang sinasabi sa acupuncture na AC point. Kaya masdan yung maigi kung anong ginagawa ko sa kanyang likod, anong ginagawa ko sa kanyang spine. Pero ating makikita niyan kasama yung erectus spinae at saka iliac wrist yun. Ating makikita na ginahanap natin kung saan papunta na malambot ang align. Kung tigas, huwag mong pilitin kasi hindi yon akma sa pabalik sa kanyang structure na skeletal o kaya sa structure ng katawan ng tao, yung buto niya. Ito, gina-scan natin, palalim natin kung anong, kasi ang nakikita dito, may ugat na namumuo na kailangan lusawin. Kaya kung hindi ka marunong maghilot, hindi ka marunong maglusaw, sayang ang sayang ang pagtitiis sa pasyente, sayang yung effort mo na walang kabuluhan ang paggawa. Yon ang bilin ng aking mga kanunuan. Yon. So, dapat talaga na marunong ka magsalat sa buto, ugat, mga tendon or cartilage. So, dahil ngayon, marami ng librong gi-provide ng mga therapist na kauna sa atin, ang dami nilang mga paliwanag. Kaya, ang anatomy sa ating buto, ugat, nandoon na, ma-imagine na natin kung anong sinasalat natin. Yun. Ngayon, ang mangyari, sundan na naman natin to
Sa sunod na move natin, ang ginagawa natin, gipat sa side-lying siya. Ipatagilid natin siya, may kinalaman sa kanyang balakang at saka quadratus quadratus lumburium ang gi-align natin, at saka yung iliac crease, at saka yung dami pang mga ugat na connected dyan. So ang ginagawa natin, Filipino Bunhilot alignment ito, ka-reverse yan sa chiropractic na style. Pero kung anong sa aking karanasan, mas madali kasing matulak lang sa likod kaysa harapin mo. Kung may frozen shoulder, sakit ang kanyang shoulder, kung hilahin sa bawat tagilid, ang hilahin mo sa kaliwa, halimbawa nakatalikod sa iyo sa ang kanan na bahagi, yung kanan mo rin ang hatakin. So sa kaliwa mo rin hatakin. So ang nangyari niyan, kung may frozen shoulder, i-reverse mo as a stroke na ng chiropractic style. Yun. Tingnan mo, ginasalat natin ang kanyang ugat at buto, kung ano ang pinakamaganda, saan natin magandang ma-align. So tingnan nyo maigi kung anong nangyari dyan. So napagpasyahan ko na kailangan niya ang kanyang buto ipaangat doon sa ulo, doon sa liig. Yun. Kasi mas matibay ang ugat kaysa buto. Ang totoo lang, ang ugat mo-hold yan ng 1,000 tons kung sa baga ang ugat niyan. Kaya kailangan durugin yung ugat para malusaw yung mga tigas na atrophied muscle o adhesive muscle para ma-align ka ng buto. Kaya ang ginagawa ko, sinaunang style ito sa mga ninuno natin na naggawa pa ng mga parang warrior sa karate, mga Dusiparis. Kaya yun ang natutunan ko rin sa aming mga kanunuan sa kanilang hilot mula after sa napilay sa kanilang demonstration as warrior sa sinaunang panahon. Kaya mapalad tayo mga ka-arc life nga naabutan ko pa yung mga nuno natin nagtuturo. Yan. Ito ngayon, nasa gidirekta natin ang thoracic spine niya na bandang tapat na may tigas diyan na ito naman yan rectus spinae at saka papunta sa gilid yan. Ngayon, ang sunod natin gagawin diyan, gi-align natin ang buto kasi nagkabulbul ang buto, kaya ang spinal disc gitulak din natin sa papunta sa loob. Kay mahilig siya sa pagyuko, kaya ang pakpak lumabas din ang mga buto diyan sa baba ng ribs, baba ng suso, kung sa baga 7 to 10 ribs, yun ang madaling mapilay. Yun. I-align natin yon papuntang taas. Ang salat natin yung paraspinal muscle, kasi gilid lang ng kuan, yun ang pinakamaganda. Kasi kung masalat mo yun at ma-align mo yun, napakagandang kuan yun sa pasyente natin. Kasi ang ginagawa natin, sinundan din natin yung acupuncture point. Kaya kung makikita natin na yung may namumuo, yun pala ang kailangan ng acupuncture. So ginawa natin sa ating Hilot Arc Life Arc Life method. Yun. So ngayon, nandito na tayo sa bandang scapula. So tingnan mo yung sa scapula,
tiningnan ko dito sa bandang shoulder kung anong mangyayari diyan. Lumambot ba 'yun papunta sa loob o lumambot ba papunta sa labas? 'Yun. Yung nasalat ko diyan is bandang 7th ribs na ugat. Ngayon, binalikan ko yung bandang lumbar 5 dahil kung yon ang yung mga ugat mo mapalambot, madaling ang mga kirot sa likod, ang mga tigas na ugat sa likod, nasa upper back, di lumambot. Kaya yon ang solusyon natin na nakikita natin sa over 37 years na experience sa ating paghihilot, bone alignment. Kaya ginawa ko itong arc life method kasi modern na to. May modern modality sa ibang klase ng modality katulad ng chiropractic, twina, rolfing. Yon ang gikuha natin, ginasunod. O ang style din ng shiatsu, pwede din. Para kung marunong ka sa shiatsu na points, pwede yon din kasi mga ugat yon gipalambot. Isilin mo lang how many seconds ang ugat na tigas, maglambot ra yun sa bandang huli. Kaya yung pinaka-the best dyan si rolfing. Si rolfing, lusawin yung mga ugat na nanigas, ipa-align sa kanyang ugat na dati. So siya ngayon, ang ginagawa natin dito sa shoulder blade, yun, nasalat natin ang bandang small intestine sa acupuncture. Yun palang mga kirot dyan, asep po yan sa small intestine, at saka gina-align natin yung ito, yan, bandang SI9, tinatawag yun na teres muscle. Ngayon, itong ginagawa natin, rhomboid muscle yun. So, ngayon, kung tigas pa siya, palambutin mong buto. Kasi ang buto at ugat magkasama yan. Kung tigas ang i-align ang ugat, siyempre ang buto nakaharang. Kung hirap din ang pag-align ng buto, si ugat ang nagpigil. So, yun. Yan talaga, kailangan yan. Kaya, kung magpaputok ka lang sa likod, posibleng yung magbalik. Itong ginagawa ko, para sa pagpa-align sa mga sa gulugod. Katulad yan, pinapunta ko sa taas pa rin ang kanyang spine.